Samantala sa iba pang balita, nagsimula na ngayong araw ang APEC meeting sa Iloilo. Dito po ay tinalakay ang pagkakaroon ng dagdag na puhunan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa, gayon din sa mga member economies ng APEC. Ang kabuang detalye, ihatid sa atin ni George Bandola, live. Nagsimula na nga mag-usap-usap ang iba't ibang mga delegado at ministers nitong isinasagawang Asia-Pacific Economic Cooperation Meeting dito po sa siyudad ng Iloilo dito sa Iloilo Province. Sinimulan na nga usapan sa pagitan ng mga finance at infrastructure ministers dito sa ginaganap na APEC meeting, fostering APEC's infrastructure through long-term investment and capital market development ang tema ng APEC sa 2 araw na pagpupulong na ito. Layunin nito na makahikayat pa ng mga dagdag na mamumuhunan sa sektor ng pagpapaunlad ng infrastruktura at mula sa mga member economies ng APEC. Sa kanyang pananalita, sinabi nitong si Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral, iginit ito na masigla na ekonomiya ng Pilipinas kaya dapat na itong samantalahin ng mga foreign investors. Sa katunayan, binuksan na rin ng public partnership ang 30,000 kilometrong daan na maaaring pasukan ng mga pribadong investor para ma-upgrade at magawa ang mga daanang ito bago matapos ang administrasyon sa taong 2016 o bago matapos ang taong 2016. Ngayong taon, inaprubahan na rin ng NEDA ang 3 konstruksyon ng umaabot sa 112-kilometer road network. Kaya doble kayod daw ngayon ng DPWH para matupad ito sa lalong madaling panahon. Ang pagtugon sa mga kinakailangang infrastruktura ang susi para matupad ang hinahangad na kaunlaran sa mga kanayunan at maabot ang mga mahihirap na sektor, magkaroon ng access bisyo at merkado at higit sa lahat ay para mapaunlad ang kanilang mga komunidad. Hindi lang po sa Pilipinas ngayon nangangailangan ang pagpapaunlad ng infrastruktura kundi sa lahat halos ng mga APEC member countries. Kaya panahon na raw ni Undersecretary Cabral na makasabay ang mga bansang ito sa mabilis na urbanisasyon at rural developments. Hindi lang hamon ito sa construction sector pero higit sa lahat sa pamakalaan kung paano mamabilisin ang mga proyektong higit na makakatulong sa kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng pagpapadali ng mga polisiya at akbang para sa mga investors. Ngayon nga, katatapos-tapos lamang ng isinagawang briefing nitong sina Ambassador Reader ng Canada at tumatayong co-chair ng APEC PPP Experts Advisory Council. Gayon rin itong si Executive Director Cosette Canilao, ang counterpart nito sa Pilipinas o tumatayo rin co-chair ng APEC Experts Advisory Council ng PPP. At sinabi nitong si Ambassador Reader na talagang kinikilala nito ang pangunguna ng Pilipinas dahil sa mga pulisiya at pagiging transparent sa lahat ng mga proseso. Lalong-lalo na ang pagpapaunlad ng mga proyektong pinapasukan ng mga pribadong sektor through PPP nga. At sinabi nitong magkakalobang government ng $4.2 million para sa pagpapaunlad pa ng mga hakbanging ginagawa ng PPP Center. Sa panig ng Pilipinas, sinabi nitong si Executive Director Canilao na umaasa silang maaprubahan sa lalong madaling panahon ang amendment ng Build, Operate, Transfer Law o yung BOT Law dahil dito ibinabase ang mga patakarang polisiya na ginagawa ngayon o iniimplementa ngayon ng Public-Private Partnership Center o yung PPP Center para makahikayat pa ng mas maraming mga investor. Pero pagtitiyak nito kung bakit nangunguna ang Pilipinas at ito yung talagang sa iba pang mga member economies ay yung pagkakaroon ng mabilis na proseso para makapasok ang mga foreign investors sa sektor ng pagpapaunlad ng infrastruktura, pagiging transparent at maayos na pamamahala. So ilan lamang yan. Magkakaroon pa tayo ng ilang mga updates kaugnay ng isinagawang briefing nitong sina Executive Director Canilao at magkakaroon pa ng iba pang mga briefing dito po sa ginaganap na APEC. Kasama sina Benson Ventayin, Logie Villaflor, Joel Mamaril sa tulong ng RTVM at ng Maro para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat sa iyo, George.